Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Solana. Kung saan ang sabi po rito ay US SEC pauses Solana ETF approval process. Here's why. Ayan, ang US SEC daw ay pinatigil po muna yung approval process ng mga Solana ETF. At atin pong aalamin ang dahilan kung bakit nila ito ginawa. Sa mga hindi po nakakaalam ay itong si Bitcoin at saka si Ethereum ay nagkaroon na po sila ng kanilang sariling mga ETF at maganda po talaga ang idinulot ng pagkakaroon ng kanilang ETF. Kaya kung magkakaroon na rin po ng sariling ETF itong si Solana ay makakaranas na rin po ito ng magandang paglago. Ayan, makakaranas siya ng paglago sa kanyang presyo. Kaya ayan, pero yun nga lang at bakit kaya biglang naisipan ng US SEC na ipagpaliban po muna yung pag-a-approve sa ETF ni Solana. At ayan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sa ating pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay the SEC pauses Solana ETF approval process after discussions on its security classifications as withdrawal of filings delays any immediate prospects. Kaya ayan po, pinatigil ng US SEC mismo ang approval process ng Solana ETF dahil meron daw po itong issue sa kanyang security classification. Kung maalala po natin, ang umpisa po ng kaso ni Ripple at ang US SEC ay yung security classification ni XRP, kung saan ay tinuturing po nila itong isang security asset. Pero nagresulta po ito sa mahabang legal battle at sa bandang huli ay nanalo po si Ripple, kung saan si XRP ay ito po ay tinuturing na isang non-security. Kasi kung pag tinuturing po kasi itong isang security ay kailangan pong i-regulate ng US SEC. Kaya ayan, yan po ang kalagayan ngayon ni Solana kung bakit pinatigil ng US SEC ang approval ng kanyang ETF. Pag-uusapan po muna siguro kung ano nga ba yung kanyang classification, kung siya nga ba ay maituturing na isang security or non-security asset. Kaya ayan po, tulad ng nabanggit ni Colin Wu, yan, siya po ang US Securities and Exchange Commission, ay ipinagpaliban ang proseso ng pag-aproba para sa mga Solana-based exchange traded funds or ETF. Kaya ang kamakailang discussions sa mga potential issuers ay nagtaas ito ng concerns, yan, or alalahanin tungkol sa kung dapat bang i-classify or i-classify itong si Solana bilang isang security or non-security. Ayan. Isa itong klasifikasyon, yan, na nagdulot ng mga makabuluhang hamon sa mga regulatory regulasyon, yan, or regulatory rules or patakaran. Ayan, bilang resulta, ang mga isinumiting filings upang simulan ang proseso ng pag-aproba ay binawi po ito ng CBOE BZX. Kaya ayan, at sila po ang nagpatigil sa anumang agarang posibilidad para sa mga Solana ETF. Kaya ayan, may actual po dito na tweet ang Wu blockchain. According to the block, the US SEC discussed concerns with the ETF issuers that Solana might be classified as a security. Ayan, mahaba po yan. Kaya basahin na lamang po ninyo yung kanilang official tweet na yan sa kanilang official X account. Kaya ayan, ang desisyong ito ay dumating matapos ang matagumpay na pag-aproba ng Ethereum at saka Bitcoin ETF na higit na binibigyang diin ang mga hadlang para kay Solana
sa kasalukuyang administrasyon. Kaya yan, inaasahan po ng mga market observers ayan, na ang delay na ito, yan, parang alam po nila na magkakaroon ng delay sa approval ng Solana ETF na ito. Kaya ayan, pinaninindigan ng SEC na ang Solana ay maaring isa daw po itong security. Ayan. Halimbawa ay sina Nate Geraci, siya po ang president ng The ETF Store, at saka si James Seyfarth na isang kilalang eksperto sa ETF ay kamakailan po ay nagmungkahi po sila na ang approval para sa mga Solana ETF ay malabo daw po itong mangyari sa term or panahon ng administrasyon ni Pangulong Biden. Ayan. Ipinahiwatig ni Geraci na ang paninindigan ng administrasyon ay maaring makaapekto sa anumang bagong developments. Habang binanggit ni Seyfarth na ang unang posibleng pagkakataon para sa isang Solana ETF ay maaring hindi dumating hanggang sumapit ang taong 2025 or higit pa. Removal of filings halts approval process. Ayan. Ang pag-alis ng mga 19 B-4 filings para sa mga Solana ETF ay epektibong nag-freeze sa proseso ng approval. Kaya ayon sa mga pamilyar na sources, ang mga filings na ito ay critical para sa pag-secure ng regulasyon at pagsisimula para sa formal na pagsusuri ng US SEC. Ayan, sa pamamagitan ng pag-withdraw ng mga form, ang CBOE BZX at ang US SEC ay naiwasan ang pagsisimula ng anumang countdown patungo sa isang desisyon. Napansin ng mga market participants ang kawalan ng mga filings na ito sa katapusan ng linggo na may kaugnay na dokumento na hindi lumalabas sa website ng CBOE o sa Federal Register. Samantala, ang S-1 registration statement ng VanEck para sa mga Solana ETF nito ay nananatili sa sistema ng EDGAR ng SEC. Bagaman ang mga filings ng ibang mga nag-apply dito tulad ng 21 shares ay hindi gaanong na-access. Sa kabila ng mga naantalang filings, ang ilang mga nagbigay mga issuers ay malamang na muling magtipon at subukang muli para sa pag-aproba. Upang magawa ito ay kailangan nilang mag-navigate sa mga komplikadong kinakailangan sa listahan or mga complex listing requirements. Kabilang ang pagtatag ng isang Commodity Futures Trading Commission or CFTC regulated market para kay Solana na nananatiling isang hadlang. VanEck Solana's ETF proposal. At ayan, mahalagang tandaan na si VanEck na kilala sa mga Bitcoin at saka Ethereum ETF nito ay opisyal na nagsumiti ng isang aplikasyon para sa kanilang Solana ETF nitong nakalipas po na buwan ng July. Naniniwala po na itong si VanEck na ang blockchain ni Solana ay nag-aalok ng mga natatanging advantages sa kanyang scalability at low transaction cost at ang kanyang mabilis na transaction speed. Sa pamamagitan ng pagkakahambing kay Ethereum ay ipinosisyon ng VanEck ang Solana bilang isang malakas na kandidato para sa isang commodity-based classification na nag-aargumento na ang Solana ay may mga katangian na katulad ni Bitcoin at Ethereum na hindi itinuturing na securities. Yan, at gayon pa man ay iminungkahi ng mga eksperto tulad ni Seyfarth na habang inaasahan ang paglago or
pagtaas ng demand para sa isang Solana ETF ay aabutin daw ito ng ilang taon at maaring depende sa isang bagong regulatory landscape. Kaya ayan pong muli itong application ng mga Solana ETF ay pinatigil ng US SEC. Yan, yung approval nito ay pinatigil ng US SEC sapagkat sinusuri po muna nila yung security classification nito. Kung maituturing nga ba talaga itong non-security asset or isang security asset na dapat po nilang i-regulate. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.